Alright, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Kumusta po kayo? At mainit-init, mainit-init na balita. Ay siya nga pala, may nag-comment na naman na masyado daw mabilis yung aking pananalita. So muli, susubukan ko pong medyo bagalan. Ano po? Hindi ko kasi minsan matansya rin kung mabilis o mabagal yung aking pananalita. Pero pagpasensyahan nyo na po ako ha mga kababayan. Ganun talaga. Minsan napapabilis ako, minsan alam naman natin pagka ang isang tao medyo excited, talagang napapabilis magsalita di ba? So okay lamang po ha. Susubukan natin ha, medyo bagalan po natin yung ating pananalita. Okay? So ngayon pong araw na ito, Lunes po Lunes. Asa-is po ng July. July na ba ngayon? Nalilito na ako Well anyway, mainit-init na balita po ngayong araw na ito. Kanina pong bago mag alas 10 ay napabalita na nilabas na po ang warrant of arrest laban po dito kay Senator Rodante Marcoleta. At yan po ay nanggaling na po mismo sa Sandigan Bayan, ang warrant of arrest. At ito nga po yung pinag-uusapan natin ng mga nakalipas na araw na ito po ay non-bailable, yung kanyang kaso. At kasunod nito ay napabalita rin na dumating po itong si Senator Marcoleta mismo. Siya mismo po ay dumating po sa opisina o tanggapan po ng Sandigan Bayan para sumuko siguro. Hindi natin alam kung para sumuko o kaya magpaliwanag lang. Well anyway, kung lumabas naman na yung warrant of arrest, talagang aarestuhin siya. At ang nakita ko dito, kung talagang sumuko siya doon po sa tanggapan ng ang tawag dito ng Sandigan Bayan, talaga palang matapang. Matapang at palaban itong si Senator Marcoleta, Talagang tinutuo yung sinabi niya na handa daw siyang sumuko at magpakulong kung kinakailangan. Ayun. Yan, ganyan sana. Yan po ang tamang ginawa po ni Senator Marcoleta kaysa naman makikipagtaguan po siya. Makikipagtaguan ka sa mga autoridad tapos sa kalaunan ay masasakoti ka rin, di pagod lang ang inabot mo, di ba? Wala mga kababayan, ang argumento kasi nitong kampo po ni Marcoleta, ang tinanggap daw ay galing po sa pribado. Yung pondo ba, yung pera na tinanggap daw niya ay hindi naman po galing daw po sa public funds, kundi galing po sa pribadong sektor. Kaya dapat daw, wala daw kasong plunder dapat. Yan ang parang pinoprotesta nitong si Marcoleta at ng kanyang mga kasama. Pero ang ombudsman ay naniniwala na dahil hindi yan na dineklara po ni Marcoleta, lumalabas na may intention siyang itago ito. Di mo ba? Di ba? Hindi nga niya inilabas Ibig sabihin, ayaw niyang malaman ito. At katunayan, hindi naman sila kaagad nagbayad din. Hindi po sila nagbayad kaagad ng tinatawag na tax para po sa donation tax. Kasi ang pagkakalam ko, binayaran lang po nila yung tax donation nang sumabog na po ang balita at sila po ay nahaharap na o kaya mahaharap na po sa problema. At dahil nagkaroon nga po ng malaking discrepancy sa SALN at saka sa SOSE nitong si Marcoleta, yung SOSE nga pala yung tinatawag na Statement of Contributions and Expenditures. Kasi ito po yung report. Kumbaga, ito yung idideklara mo na gastos sa kampanya ng isang kandidato para po dun sa nakaraang eleksyon. Yan po ang dapat na ideklara mo yung SOSE. At ang idineklara kasi nitong si Senator Marcoleta ay mahigit 100 million yata, 112, 111 million plus, parang ganun. Yan po ang idineklara po ni Marcoleta. Pero ang problema mga kababayan, hindi po nakasaad doon. Hindi po nakasaad doon kung kani-kanino galing po yung pondo. Wala po noon. Noong ipinasa po yung kanyang SOSE, hindi po nakalagay doon yung pangalan ni Mike Defensor at saka yung dalawang
sponsor pa, no? Yung, ewan ko, kung ano yata yun, mga kamag-anak din o kaya mga bilas yata nitong si Mike Defensor eh. Kaya lumalabas dito na parang sariling pera niting si Marcoleta yung kanyang ginastos nung nakaraang eleksyon. At doon naman po sa kanyang SALN, yung SALN po ay ito yung na nagpapakita ng iyong kayamanan. Yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Yan, yan po yung SALN. Marami ang nakapuna kasi dito sa malaking discrepancy ng kanyang SOSE at ng kanyang SALN. Kasi ang kanyang SALN po yata ay more than 51 million lamang. Oo, 51 million ba yon? Mahigit 51 million lamang yung kanyang SALN. Kung ikukumpara natin, yan po ang napansin po ng marami eh. Ikinumpara yung kanyang yaman, yung kanyang SALN dito po sa kanyang SOSE, sobrang napakalaki, kalahati. Oo, kalahati po. Tama ba? 112 million, ay sobra pa sa kalahati. So yan po ang malaking discrepancy doon po sa sa SALN at saka sa SOSE po nitong si Senator Marcoleta. At sa totoo lang mga kababayan, mahirap pong paniwalaan ito dahil lumalabas po ang yaman po nitong si Marcoleta ay nasa 50 milyones lamang. Oo, mahigit 50 milyones lamang. Tapos ang ginastos niya ay mahigit 112 milyon. Matindi. Saan kaya galing ang pera nito? Ang dami Pagdating ng iyong kayamanan, 51 million lang. Pero nung eleksyon ay biglang yumaman ka eh. Biglang yumaman, naging 100 million, mahigit ang kanyang ginastos. At dahil nga po hindi nakadeklara yan, lumalabas talaga. Lumalabas na sariling pera, sariling kwarta. Napakalaki ito. Yan po ang napakalaking question mark. Grabe, mahigit kalahati. Kaya sabihin na lang natin, kalahati po. Kalahati po yung kanyang SALN doon sa kanyang SOSE kung ikukumpara natin. Grabe, pero At ganun nga po ang nangyari mga kababayan. Kaya nang pumutok ang balitang ito, napilitan pong magpaliwanag itong si Senator Rodante Marcoleta. Oo. At nagpaliwanag po siya sa pamamagitan po ng kanilang programa sa Net25 na personal. Oo. Inamin mismo ni Senator Rodante Marcoleta na siya po ay tumanggap. Umamin ka rin pala. Inamin mismo ni Marcoleta na siya po ay tumanggap ng donasyon mula po sa kanyang mga kaibigan, di ba? Sabi ni Marcoleta, nakakalimutan yata nila na napakarami kong kaibigan. Di ba? Yan ang sabi ni Marcoleta eh. Ang dami daw niyang kaibigan. Kaya yan yata yung nakalimutan ng kumu-question sa kanya. Ang dami kong kaibigan. Ayan, hindi nyo alam. Kaya ako nagkaroon o kaya tumanggap ng ganyang kalaki ng donasyon. Talagang huli ka sa sarili mong bibig. Pinahamak ng kanyang sariling bunganga. So, ayan po. Yan po yung mainit-init at naglalagablab na balita ngayong umaga. Umaga ng Lunes, July 6. At siya nga pala, ngayon ding araw, alas 2 yata ay magsisimula na po yung unang tawag dito, impeachment trial laban po kay Vice Presidente Sara Duterte. Yan, talagang aabangan po natin yan ha. Ang alam ko naka-live po yan, ilalive po yata ng Senate of the Philippines yan. Okay? So yan lang po muna ang may init-init na balita. Gaya ng sabi ko po sa inyo, nilabas na po ang warrant of arrest laban po dito kay Marcoleta. Hindi ko lang nabalitaan kanina pa, hindi ko na kumpirma kung kasama si na Mike Defensor at saka yung dalawa pa, no? At ang balita din ay dumating nga po kanina sa
tanggapan po ng Sandigan Bayan, ito pong si Senator Marcoleta. Alright, so maraming salamat po sa panunood. Magandang araw po sa ating lahat. Antabayanan natin mamaya, 2:00 po, magsisimula po yung unang impeachment trial laban po kay Vice Presidente Sara Duterte.